searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Good morning! Good morning! Good morning! Sabi nga po sa Psalms 22, I will praise you in the great assembly. I will fulfill my vows in the presence of those who worship you. The poor will eat and be satisfied. All who seek the Lord will praise Him. Their hearts will rejoice with everlasting joy. The whole earth will acknowledge the Lord and return to Him.
All families of the nation will bow down before him. For the royal power belongs to the Lord. He rules the whole nation. He deserves to be blessed. Amen. He deserves to be blessed. Amen. We will sing for the Lord. Maximize our voice habang may namatayo nito. We make love, we make dance. Parang i-Lord yan, hindi para sa atin. Sabay-sabay tayo. I will bless God.
Thank you, O God. Because you took our breath away, Panginoon. And you fulfilled our life with prosperity, with grace, with mercy. Lord, as I always say, we have nothing but gratitude right now because you are giving us the power, O God, to be confident in your word. You have given us stand, Panginoon, na kayo lamang ang aming pipiliin. For you are powerful, O God. We will proclaim always your mighty acts. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope. You restore every heart that is broken. You're so great. Great are you, Lord. You give life, oh Lord. You give life. You are love. You bring light to the dark. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise, it's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope.
talent, Panginoon. Ability to praise you, O God. Thank you for giving us anointing to worship you alone. Thank you for making us different, Panginoon. Different because we're not right now glowing to the pattern of this world. You've given us power. You've given us power to make a difference, Panginoon. To make a unique stand that you alone, our Lord. That you alone is our Savior. That you alone is the source of everything in our lives. Thank you, Jesus. For all these instruments are for you. All these voices are for you. Even our gestures of praise and worship are only for you alone. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are giving back the honor and praise, the blessing and honor in majestic name of Jesus. We pray and everybody shout, Amen. Ayan. Dali naman po palang kausapin. Ayan, so magandang umaga po sa bawat isa. Tignan mo naman yung katabi mo, although marami tayong mga bakante sa ngayon, ano? It's not important. What's important is you and God na nandito. Amen? Kasi alam nyo, kami nga, 2 o 3 ang nandito. Or nagkatipon sa kanyang pangalan, His presence is nandun. Amen? Praise God. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo salamat at nakasama kitang muli. Siyempre with magandang ngiti din. Praise God. So, kagaya nga po ng na-announce ni Pastor last week that wala sila ngayon dahil mamaya po ay ang graduation na ni Precious sa Malaysia. And ang katagumpayan ni Precious ay katagumpayan din natin. Amen. And kahit wala sila pastor, physically, ang presensya ng Lord ang importante sa oras na ito. So, bago tayo mag-dive in directly sa ating topic for this morning, kamusta po kayo? Okay naman. Praise God, ano kung okay? Okay naman kasi na pagtagumpayan ng pagsubok sa nakaraang araw. Okay kasi nakakangiti pa. Okay kasi hindi sumasakit ang paa. Asa, maraming blessing ang Panginoon na patuloy na pinaparanas sa atin. Amen po ba? And because of that, masasabi natin that our God is good. In good and in bad situation, can we really say that God is good? Amen. Kasi may iba po na whenever na negative na kanilang mararanasan, medyo meron ng struggle to give thanks to the Lord. Meron ng gusto mo magpuri, pero Lord, ang sakit! May nakakaranas tayo ng gano'n, amen? But here, knowing the truth that kahit okay or hindi ang sitwasyon natin, God will remain good. Amen po ba? Sabi mo, God is good. Kagaya ng palagi natin sinasabi, pag sinabi ng speaker, God is good! Ano ang response natin? All the time! In good and in bad, all the time, God is good. Pag sinabi all the time, ano yung response? God is good. And that's the truth po. Not just the fact, but it's the truth. Amen. Sabi mo nga, ito ang katotohanan na mabuti ang Diyos. Actually, I have shared na po ito sa aming life group community sa San Juan, but we will go into details pa sa topic natin ngayon. Pinamagatan ko po ito na the battle belongs to God. Sabihin mo nga, the battle belongs to God. Amen. Sabi ko po dito, trials, crisis, sufferings, ay hindi maiiwasan na maranasan ng tao, dadaan at dadaan tayong lahat dyan. Tama po ba? Mananampalataya o hindi, may problema. Tama? Mabuti kang tao, o sabihin na natin, hindi masyadong mabuti, may problema? Yes. So,
masasabi natin that trials, sufferings, crisis in life is hindi maiiwasan. Tama? In James chapter 1 verse 2, wala po dito, hindi ko nasabi kay Tim. Sabi niya, count it all joy. Sabi mo nga, count it all joy. Count it all joy when you face trials of various kinds. Sabi doon sa Tagalog ng count it all joy, magalak kayo. Sabi mo nga, magalak ka. Kahit na mayroon kang naranasan ngayon na problema, magalak ka. Sabi mo, magalak ka. Pag sinabi pang magalak, yung puso mo is okay. Sinasabi dito, magalak ka. Hindi ko alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo po, kahit mga bata, meron na mga pinagdadaanan ngayon. Especially sa mga estudyante. Daming stress sa schools. Napatingin agad si Mark. Kasi siya palagi ng stress sa school. And even our ibang estudyante dito, hindi man kayo nagsasabi, but I know that you are stressed sa school. Lalo na, mga magulang. Tama po ba? Pero pinaalalahanan tayo sa kanyang salita. It says here, count it all joy. Magalak kayo kapag tayo daw ay dadaan o dumaraan sa mga kapagsubuan. Madali bang magalak? Pag okay ang sitwasyon, madali. Tama mo ba? Pero kapag may kagipitan, may sakit at karamdaman, is it easy for us to rejoice? Natural, hindi. Pero pinapaalalahanan tayo dito. Kapag daw po tayo ay haharap o humaharap sa iba't ibang klase ng pagsubok, ang kailangan natin gawin ay magalak. Sabi mo magalak. Naalala ko po noon, nung una-una pa lang akong nagtututo mag-drive, tinuruan ako ng aking tito, bunsong kapatid ni na mami. Itinuruan akong mag-abante, mag-atras, liko, mag-park. Kala ko, okay na. Magaling na akong driver. Aba, nung iniwan na ako ng tito ko at bumalik na siya sa Pangasinan, may lakad kami ni mami papuntang Cabanatuan. Nag-drive. Ako, may nag-drive ko si mami. Papunta kami sa BIR Cabanatuan. Dapat pala sa Talavera, pero sa Cabanatuan kami napunta. Pa-park ako, meron palang plant box sa harapan. Narinig ko na lang, ay, naku, sumabit. So, kung makikita niyo sa sasakyan namin, pag, ayun siguro sinasabi ni Sister Arian na sumabit sa plant box. Hindi nga po yun. May sira yun sa may harapan ng sasakyan. Nung mapunta po kami sa Pangasinan, ang sabi nung mga tito ko doon, nung nakita nila yung sasakyan na may sira sa harap, ang tanong agad, sino ang nagda-drive nung time na yan na nagkaroon ng sira? Sabi ko, ako po. Magiging magaling ka ng driver. Sabi ko, nasira na ng sasakyan. Sasabihin pa na magiging magaling na driver. Alam niyo po na unawaan ko. Kasi kung hindi nasira yung sasakyan, hindi nagkagalos yung sasakyan na yun, magiging reckless ako. Ngayon na nagasgasan ko yung sasakyan, magiging mas maingat na. Maganda ba yung nangyari, nagasgasan yung sasakyan? Kung titignan natin physically, pangit kasi nagasgasan eh. Pero yung lesson behind that, maganda. Parang sa pag-experience din natin ng trials. Sabi kasi dito sa verse 3 ng James chapter 1, basahin ko na lang. Verse 3. Ay. Sabi dito sa Tagalog ng verse 2, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing daranas kayo ng mga pagsubok sapagkat alam nyo na nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. It's just a simple illustration kung ano yung magagawa ng hindi magandang bagay sa atin. It's not for us to be destroyed, but for us to be strengthened. Amen? Ngayon po, sabi nila magiging mas maingat ka nang mag-drive
Actually, hindi lang po yun ang damage na nagawa ko sa sasakyan. May pangalawa pa. Yung time naman na may kupi na naman sa gilid ng driver side. Ngayon, naalala ko kasi, paligo ako, maniobra sa kalsada ako. Ngayon, may mabilis na motor na paparating. Nakakain na ako sa lane talaga. So ngayon, dahil nga may ganung pangyayari, ang resulta, nagkaroon ng wave na mark dun sa pintuan ng sasakyan. So, gas-gas na naman! But still, yung lesson ko is, kung una nasabi ng tito ko na, magiging magaling ka ng driver. Kasi magiging mas maingat na. Ngayon, mas magiging magaling ka ng driver kasi magiging mas defensive ka na sa pagdadrive. Hindi ka na lang mas naliliko pag gusto mo, kundi you will look behind and in front. Magiging mas, kung nung una nasabi niya mas maingat, magiging mas maingat ka na ngayon. So, merong mga lessons ang bawat trials na mararanasan ng bawat isa. So now, hindi yun ang topic natin. Sino po dito nakakakilala kay Haring Jehoshaphat? Amen. Isa pa lang. Alam na to nung ng life group namin sa San Juan. And yung iba, baka familiar naman kayo sa story. And we will learn yung story ni King Jehoshaphat and yung victory na binigay sa kanila ng Panginoon. So, before po tayo mag-move sa reference scripture natin, sabi dito, kilalanin muna natin si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat po ay hari ng Judah. Sabi mo nga, hari ng Judah. Hari ng Judah. Siya po ay pang-apat na hari. Ang sinundan niya ay yung hari din, siyempre, yung pangatlo. Tama. At yung pangatlo po na hari ay ang kanyang ama, na si King Asa. Tapos yung pang-apat, sino na po yung pang-apat na hari? Ayun. Paying attention. Si King Jehoshaphat. At yung pang-lima po, ay yung anak naman ni King Jehoshaphat. So, 2 Chronicles chapter 20, verses 1 and the following. Are we ready po this morning? Alam niyo po, I encourage everyone na magkaroon ng expectant heart this morning. Because, huwag kayong titingin sa akin. Huwag kayong titingin kasi sa kung sino man yung tumatayo dito. Look unto God and His message na nakalaan para sa inyo. Amen po? So, 2 Chronicles chapter 20 verses 1. Sabi po dito, ayan, English, but I will read in Tagalog. Sabi dito, yan. Pagkatapos, nakipaglaban ang mga Moabita at ang mga Amonita kasama ng ibang mga Meuneo or Meunites. Yeah, Meunites. Kay Jehoshaphat. Ilan po yung grupo na nasabi dyan? Ilan yung grupo? Sinasabi ko na, no? Ilan yung grupo? 3. Yung Ammonites, Moabites, and the Meunites. Ito pong mga ito ay kontra sa mga people of God, which is Israel or Judah. Hindi tayo mag-go into details kung bakit, but they are just against the people of God. So yun ang isipin natin. In verse 2, may mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na patay. Naroon sila sa Hazazon Tamar na tinatawag ding En-Gedi. So makikita natin dito sa una pa lang na verses, merong gustong lumaban sa hukbo ni Haring Jehoshaphat. Yun nga yung sinabi natin na 3.
At ito pong tatlo na to is great army. Pag sinabing great army, with experience and marami silang mga sundalo. Sabi mo nga, marami. Marami. Sabi ko dito, Ammonites, Moabites, and Edomites rose against King Jehoshaphat, who is the reigning king that time. Yun nga, great multitude yung tatlo na yun, ano, na nagsanib puwersa against King Jehoshaphat and his group. So, yun nga, Jehoshaphat is the king that time, at tayo po, ano, if we will place our foot sa shoes ni Haring Jehoshaphat, knowing na may tatlong maraming sundalo na gustong lumusob sa'yo at patayin ka, ano mararamdaman natin? Alarm? At yung sinabi dito sa sign na to, takot. Actually, yan po ang naramdaman ni King Jehoshaphat. Makikita natin yan sa verse 3. Sabi dito sa verse 3, natakot si Jehoshaphat. Natakot. Di ba na tayo mag-proceed sa succeeding sentences, no? Or sentence. But let's highlight yung fear na naramdaman ni Haring Jehoshaphat. Kung kayo nga po, sabi niyo, kung ako nandun sa kalagayan ni Haring Jehoshaphat, matatakot ako. Maaalarma ako. Kahit na meron siyang maraming tao, marami din siyang sundalo, marami din sila sigurong pang gamit na weapon. Siyempre, army sila eh. At meron din sila sigurong influence to ask help for others. Pero ano po ang ginawa ni King Jehoshaphat dito? Sabi dito, natakot si Jehoshaphat at seek the Lord. Ang sabi dito sa Tagalog, dumulog sa Panginoon. Tinignan ba niya agad yung meron siyang army? Tinignan ba niya agad yung dami ng sundalo na meron siya? Although siya ay natakot, ano yung ginawa niya? He seek the Lord. Sabi ko dito, no, Jehoshaphat and people of Judah worships God. Kasi sila nga ay tao ng Diyos or people of God. But, sabi ko dito, but kahit ganon, the moment na sila ay nakatanggap ng hindi magandang balita, nakaranas at nakaramdam pa rin sila ng takot at pinanghinaan ng loob. Kaya, sabihin natin, natural din na kahit tayo mananampalataya, the moment na tayo ay makaranas o makarinig ng hindi magandang balita, initial reaction for us is manghina, matakot. So, ganun din naman yung nangyari kay King Jehoshaphat. Parang tayo, sabi ko nga, pinanghihinaan ng loob, matatatakot din minsan kahit na tayo ay mananampalataya na ng Diyos. Pero, eto po ang maganda sa ginawa ni Jehoshaphat, hindi siya nagpa-apekto sa takot. Meron po kasi na iba, or ang tendency ng tao kapag tayo ay nagupo ng takot o pinangunahan ng takot, nakakakilos po ba tayo ng mabuti? We feel paralyzed, parang may nervyos, hindi ka na makakilos. And hindi lang basta hindi ka na makakilos, hindi ka na rin makapag-isip ng maayos. Yun ang nagagawa ng takot sa atin. Amen? Pero ang ginawa ni Haring Jehoshaphat, hindi niya pinanatili ang takot, bagkus dumulog siya sa Diyos. Number 1 point for this morning, seek the Lord. Sabi mo nga, seek the Lord. Dumulog ka sa presensya ng tao, Diyos. Tayo kasi ay hindi na tayo, yung iba, may problema. For example, financial. Ang tumatakbo agad sa isip, meron kaya si kumare? Ang dating pa naman ng pera ko next week. Due date ngayon. Lalo na magkakatapusan na, bayaran na naman ang bills. Ang unang-unang pumapasok, sino kaya ang malalapitan ko? Na tao, na alam natin na makakatugon sa pangangailangan natin.
Tao agad na naiisip natin. Pero makikita natin dito, ang naisip agad ni Haring Jehoshaphat ay Diyos. Dumulog sa Diyos sa pananalangin. Amen? Hindi agad lumapit sa kapitbahay at, Mare, ate, meron po ba kayong pwedeng mapaikiram sa akin? Babalik po din next week. Ang ginawa ni Haring Jehoshaphat, he seek the Lord. How? Paano siyang dumulog sa Diyos? Kagaya nga na nasabi natin, in prayer. Sabi mo nga, sa pananalangin. At hindi lamang doon. Sabi pa natin sa verse 3, Jehoshaphat was afraid, so he resolved to seek the Lord. So he proclaimed a fast. Hindi yung fast na mabilis for all Judah. Fasting. Di ba, one of our activity here in church is prayer and fasting. Fasting is not just not eating certain meal. Alam niyo po, it's denying your flesh. It's like, kung ikaw nag-browse ng internet for 24 hours, 24 hours. Or nakukonsume mo yung maraming oras sa pagbabrowse, hindi mo na mamalayan, 3 oras ka na nag-scroll up and down, comment, ganyan. Fasting is you deny yung desire ng flesh. And you focus more on prayer. Yun ang prayer and fasting. And fasting, kasama po ng prayer, it intensifies the prayer. Kasi you give more time in prayer. Importante ba ang pananalangin? Importante mo ba ang pananalangin? Amen. Sabi dito, he gathered, in verse 4, sabi dito in verse 4 sa Tagalog, kaya nagtipon ang mga tao mula sa lahat ng bayan ng Juda upang humingi ng tulong sa tao. Tama ba? Sa tao? Sa Diyos! Naalala ko technique ni Pastor Raymond yan, no? Mamaling niya kung talaga man nakikinig. So sabi doon, he gathered to seek the Lord. They even came from all the cities of Judah to seek sino? Ang Diyos. Sabi mo nga, ang Diyos. Sabi ko po dito, he gathered all. Makikita natin mamaya kung sino ba yung all na ito. Kasama ba yung mga bata? Kasama ba yung mga asawa nila? Or yung mga sundalo lang ni Haring Jehoshaphat? At anong ginawa niya after he gathered all his people? They asked help from the Lord. Amen? They asked help from the Lord. Kapag tayo may problema, kanina tayo lumalapit. Paulit-ulit, Kanina mo pa tanong yan eh. Pero kanino nga ba tayo lumalapit? Kay Lord. Parang ayaw sumagot Kanino tayo lumalapit? Kay Lord. At kung hindi pa, let's practice this. Yung ginawa ni King Jehoshaphat. First step na ginawa niya, he seek the Lord. Huwag natin gawing last resort ang Panginoon. Nakakalungkot sa iba. Pag wala nang magawa, pag wala na talagang choice, kanino sila haharap, hihingi ng tulong. Tsaka pa lang sila lalapit sa Diyos. I know God is reminding someone, hindi man nandito sa physical na building, but those who will watch this, or are watching this, don't make God as your last resort. Make Him your first. Amen. Unahin mo na lumapit sa Diyos. Di ba? Ang nagtitiwala sa Diyos, napapahiya ba? Kailanman ay hindi mapapahiya. In verse 6 to 9, basahin ko po, At nagsabi, ito yung panalangin ni Haring Jehoshaphat, sabi niya, O Panginoong Diyos, Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo
dahil walang makakalaban sa inyo. Dito sa verse 6, makikita natin that He is acknowledging who God is. Ina-acknowledge ni King Jehoshaphat kung sino ba yung Diyos dito. Sabi niya dito, Diyos ng aming mga ninuno, Diyos na nasa langit, kayo na namamahala at may kontrol sa lahat ng kaharian ng mundo, makapangyarihan po kayo. So He acknowledges yung kung sino ang Diyos. Amen po ba? Pag tayo po ba nananalangin, are we doing that? Lord, Ikaw na makakagawa ng lahat ng bagay. Diyos, na walang imposible sa iyo, kagaya ng inawit natin kanina, nothing is impossible sa ating Diyos. Diyos na magpro-provide ng pangangailangan mo, i-declare mo yan. Kaya napaka-importante na kilalanan natin kung sino ang ating Diyos. Amen po? Amen po? In verse 7, sabi dito, O Diyos namin, hindi ba itinaboy niyo po ang mga nakatira sa lupain ito sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan? At hindi ba ibinigay niyo po ito sa kanila ng mga lahi ni Abraham na inyong kaibigan para maging kanilang magpakailanman? Dito makikita natin that Jehoshaphat acknowledges yung ginawa na ng Diyos. Kung ano na yung nagawa ng Diyos sa kanila. Tayo po ba, kagaya ng sinabi natin kanina that God is good, naranasan ba natin na mabuti ba talaga ang Diyos? Kung tayo, nakagawa na tayo ng Diyos ng kabutihan, acknowledge that whenever we pray. Kasi kung nagawa ng Diyos na pakitaan ka, paranasan ka ng kabutihan, sa tingin niyo po, hindi niya ulit magagawang gawin yan sa inyo? He is able to do good things to you again and again and again. Amen? Amen. Excuse me. Verse 8 to 9. Sabi po dito, nakatira po sila dito at pinatunayan ang templo para sa pinatayuan ang templo para sa karangalan ng inyong pangalan. Sinabi nila, kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan, kasamaan o taggutom, tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito kung saan pinararangalan kayo. Hihingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan at pakikinggan nyo kami at ililigtas. You will hear us and deliver us. Ang sabi ko po dito, ang nakita ko in verse 8 and 9, Jehoshaphat acknowledges that God, whenever they pray and ask God for help, God will hear their prayers and save them. Ang Diyos ba natin, pag tayo po ay nanalangin, sure ba tayo na pinapakinggan tayo ng Diyos? Amen. Sabi nga ng salita ng Diyos, naalala ko to, sabi ni Gov, walang panalangin na sasayang. Kasi ang Diyos na tinutulugan natin, nilalapitan natin, is the one who sees our situation, the God who hears our prayers, and the God who answers our prayers. Amen. Kasi ang Diyos natin buhay. Sabi mo nga, ang Diyos ko ay buhay. Ang Diyos natin ay buhay. Amen? Amen. Sabi ko pa po dito, in verse 10 to 11, di ba sa 8 and 9 na tayo kanina? Let's continue. 10 and 11 and 12. Sabi dito, ngayon, nilulusob kami ng mga tao mula sa Amon, Moab at bundok ng Seir. Noon, ang mga teritoryo nila ay hindi nyo pinapayagang sakupin ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya umuiwas ang mga Israelita sa kanila at hindi sila nilipol. Pero ngayon, pagmasdan niyo po ang iginanti nila sa amin. Nilulusob nila kami para itaboy kami sa lupain na inyo pong binigay sa amin bilang mana. In verse 12, O Diyos namin, hindi niyo po ba sila parurusahan?
Sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin. Pero nagtitiwala po kami sa inyo. Alam niyo po, anong pinakita sa akin ng Lord dito na ginawa ni King Jehoshaphat? Para siyang bata na nagsusumbong sa Diyos. Di ba ang bata helpless? Walang magagawa. Limitado yung kanya magagawa. At for example, binuli bata or inapig ng ibang bata, ano yung ginagawa usually ng bata na inapig? Saan tatakbo? Magsusumbong sa nanay o sa tatay. Kasi alam niya, yung tatay at nanay niya may mas magagawa kaysa sa kanya. Ito yung pinakita sa akin ng Lord. Si King Jehoshaphat is para siyang bata na tumakbo sa presensya ng Diyos na alam niya na may magagawa sa kanyang sitwasyon. Amen po? Bata na nagsusumbong sa magulang. Hindi masama na maging bata tayo. Kagaya nung pinakita na parang ugali ni King Jehoshaphat here, na parang nagsusumbong. Depende na lang kung kanino ka nagsusumbong. Nagsusumbong ka ba sa ibang tao? Ano yung motive mo kung ba't sa ibang tao ka nagsusumbong? Diba? But when we come before the presence of the Lord, and Lord, ito po yung nangyayari sa akin. At ang ganda dito in-acknowledge din ni King Jehoshaphat ang kanyang limitation and his weakness. Ang sabi niya dun ayun, sapagkat wala kaming kakayahan humarap sa napakaraming sundalo, hindi po namin alam kung ano ang aming gagawin. Ang tao may limitasyon. Tama? Ang tao may kahinaan. Ang Diyos po ba malilimitahan? Ang Diyos po ba mahina? O tayo pala, tao, mahina at napaghihinaan at may limitasyon. Kanino ka lalapit? Sa may kahinaan din? Sa may limitasyon din? Kanino tayo lalapit? Sa Diyos. Amen. Let's continue. Okay pa po tayo? Amen. Verse 13, sabi po dito, habang nakatayo roon ang lahat ng lalaking taga-Juda, ito na po, balikan natin yung tanong natin kanina. Sino ba yung mga tinipon? Nagtipon-tipon na tao sa Juda? Sabi dito, habang nakatayo roon ang lahat ng lalaking taga-Juda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, at kanilang mga sampul. Sabi doon, infant. So meaning, hindi lang yung mga sundalo yung nagtipon-tipon, kundi as in, lahat sila. Amen po? And verse 14, pinatnubayan ng Espiritu ng Panginoon si Jahaziel na nakatayo roon kasama nila. Si Jahaziel ay anak ni Zacarias. Si Zacarias ay anak ni Benaya, si Benaya ay anak ni Jael, at si Jael ay anak ni Matanya na Levita. Yung mga Levites po ay servants sa temple. Amen? Para alam lang din natin. At si Jael na anak ni Matanya na Levita at mula sa angkan ni Asaph. Okay. Makikita natin dito in verse 14, yung unang sentence or phrase, pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos sino yan? Jahaziel. Sabi mo nga, Jahaziel. The Spirit of the Lord came to Jahaziel. And ito po yung sinabi ni Jahaziel na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Verse 15. Sinabi ni Jahaziel, makinig po kayo, Haring Jehoshaphat. So si Jahaziel ay sinabi niya ito kay
Haring Jehoshaphat. Ito yung mga sinabi niya. At lahat kayong nakatira sa Judah at Jerusalem, ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Pay attention po Sabi dito, sa English na lang, sige, para basahin natin dyan. Do not be afraid or discouraged because of the vast multitude, for the battle is not yours. Amen. Ano title natin? The battle belongs to God. Ito pinapasabi ng Panginoon kay Jahaziel na natakot. Kay Jehoshaphat na natakot. Si Jehoshaphat nalulusubin ng 3 na maraming grupo ng sundalo. At ito ang pinapasabi ng Panginoon. Do not be afraid. Sabi mo sa katabi mo. Do not be afraid. Do not be discouraged. I believe, hindi lamang yan mensahe para kay Jehoshaphat. Even now, we may be experiencing different trials. Sunod-sunod. Minsan, patong-patong, sabay-sabay pa. Tama po ba? Tama po ba? But I believe God is telling us today, this morning, do not be afraid and discouraged. Kung feeling mo, ikaw ay ilulusok na ng sobrang daming problema, God is reminding us that the battle is not yours. It is His battle. Pag sinabi natin na it's His battle, sino makikipaglaban? Tayo ba? Ang Diyos! Sa Kanya daw Anong gagawin natin? Magtiwala. At ito, makikita pa natin sa mga susunod. Actually, alam niyo po, hindi lang niya minsan yung sinabi kay Jehoshaphat. In verse 17, sabi dito, hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Hindi na pala kailangan. Pero hindi naman knowing na hindi na pala kailangan. Hindi, umupo na lang. Relax na lang. Hindi po. Alam niyo po, sabi dito, maghanda lang kayo. Although tayo ay hindi makikipaglaban, hindi tayo yung makikipaglaban, sinabi ng Panginoon dito, na sabi niya, maghanda lang kayo at magpakatatag. Ang ganda sa English. You do not need to fight. Stand firm and hold your position. Hindi yung lulutan ka, kay Lord na palibatan. Sige, relax na lang. Hindi ganon. Na wala ka nang gagawin. May part pa rin tayo. And that is, sabi dito, stand firm and hold your position and see the salvation of the Lord. Amen? Amen. Sabi ko po, or basahin ko nga sa Tagalog, huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo, maghanda lang kayo at magpakatatag at masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kagaya na nabanggit natin kanina, God sees. Nakikita ng Diyos ang sitwasyon mo, ng bawat isa na nandito, and even sa nanonood. Nakikita ng Diyos. Sa tingin mo, hindi ka nakikita ng Diyos? Nakikita ka ng Diyos. At ito ang maganda, hindi lang niya basta ikaw nakikita, but whenever we pray, and we seek the Lord in prayer, He hears our prayers. Sino po ang nananalangin dito sa Diyos? Naku, yung mga hindi nagtaas. I know naman lahat tayo nananalangin. Lifestyle na ng Kristiyano ang manalangin. Amen? God sees, God hears, and God answers. At knowing, nakakampi mo ang Diyos, meron kang sasandigan. Ibig sabihin, may backup ka sa laban na kinakaharap mo ngayon.
Kagaya ng ginawa na pag-backup ng Panginoon kay Haring Jehoshaphat. Backup natin ang Panginoon. Amen? Hindi backup natin ang mga politicians. Hindi yun. Hindi backup natin yung tao na may influence. Hindi sila. The Lord is our backup. Amen? Sabi mo nga, the Lord is my backup. Amen? Ang point number 1 natin, sige nga po, kung tayo nakikinig, seek the Lord in prayer. Number 2 point, makikita natin to, balik tayo sa verse 12. Sabi niya dito, O Diyos namin, hindi niyo po ba sila parurusahan sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin, pero nagtitiwala po kami sa inyo. King Jehoshaphat acknowledges his weakness and limitation. Amen? As he seek the Lord in prayer, hindi niya sinabi, Lord, hari ako! Meron akong mga tao na nasa aking likuran, may mga army din ako. Kailangan ko lang ng konting tulong mo. Hindi niya sinabi ni King Jehoshaphat. Alam niyo po, yung pananalangin niya, he acknowledges na, Lord, wala kaming magagawa. Lord, meron kaming limitasyon. Sabi nga dito sa Tagalog Nasaan na yun? Tagalog. Wala kaming kakayahan na humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin at hindi po namin alam ang aming gagawin. Lord, hindi naman niya sinabi, Lord, meron naman akong idea paano lumaban. Kailangan ko lang ng konting backup. Hindi niya sinabi ni King Jehoshaphat. Pero nakita natin dito, talagang sinorender niya na, Lord, laban mo to. Ikaw ang makipaglaban. Kasi hindi namin kaya. At kami ay may kahinapan at limitation. Tayo, sabi ko po dito, sinulat ko, tayo, maybe isipin natin, may mga puwersa naman, kagaya nabanggit kanina, may mga puwersa naman yan, may tao naman siya, even influence, na pwede naman niyang gamitin to seek help sa ibang grupo. Pero hindi niya yon ginawa. At ano ang ginawa niya? He seek and face the Lord and acknowledge his weakness and limitation. He confesses his dependence to God. Hindi siya nag-confess na, oh Lord, kaya ko to. Kasi malakas ako. Hindi yun yung sinabi niya. Ang sabi niya, Lord, wala kaming magagawa. At hindi namin alam yung gagawin namin. Pagpapakita yun na he is surrendering. He is confessing na yung dependence niya ay nasa Diyos at hindi kung ano yung meron siya. Tayo po ba, pag lumapit sa Panginoon, paulit-ulit, tumitingin ka ba sa kung ano meron ka? Lalo na, balita ngayon, walang dayatan. Iniisip mo na before mo babalitaan, babawi ako sa susunod na sakahan. Babawi ako kasi nasa tud kami nung nakaraan, babawi ako. News, walang dayatan. Relate, mga farmers, no? Kanino ka didepende? Wala ka na magagawa, wala palang dayatan Tayo, knowing the truth, na ginawa din ni King Jehoshaphat, he confessed his dependence to God. Lord, wala na kami magagawa, inaasahan namin yung dayatan, pero ang sabi ng DA, wala. Kasi pag sa tao tayo umasa, kababaraanan ng tao tayo umasa, para kang sumandal sa saging. Isipin nyo, itong kalaking kalapat na to, no? Sumandal sa puno ng saging. Tumumba! Kasi mahina lang yun. Walang malalim na ugat. At yung katawan niya ay malambot, tanga. Pero kapag tayo sumandal sa Diyos, sabi nga, di ba, awitin ng Sunday School, si Jesus ang sandigan. Si Jesus ang sandigan.
Kasi tatawag na kapundukan, di di pala magigiba sa kalasandal. Sabi mo nga, sasandal ako sa Diyos! Ay, reminder, ito sa bawat isa na minsan natatibert na sumasandal sa pakapamaraanan ng tao. Depend on God. At lahat na nagtitiwala at umaasa sa Diyos, hindi Sabi ko dito, He did not rely on human wisdom in facing His enemies or enemy, but He sought for God's wisdom. Hindi siya lumapit sa tao para, maipapayo mo sa amin? Ganito na, lulusubin na kami ng grabing napakaraming sundalo from Moabites, Ammonites, and Bayonites. Di namin kaya. Hindi siya sa tao lumapit. Kanina siya lumapit? Sa Diyos. Diba? Kanina pa natin sinasabi, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. And our point number 2 this morning is seek God's wisdom. Seek God's wisdom. Point number 1, seek the Lord in prayer. Number 2, seek God's wisdom. Bakit kailangan na wisdom ng Lord ang hanapin natin? Will you agree with me that God knows best? It's not mother knows best. It's God knows best. Amen? And, bakit tayo kailangan sa Diyos humingi ng katalinuhan or ng wisdom? Kasi, God's ways and thoughts are not like human ways and thoughts. It is, or His is higher. Sabihin mo nga, higher. O pag sinabing, alam mo na yung katotohanan na mas mataas yung kapamaraanan at pag-iisip ng Diyos sa tao, lalapit ka pa ba sa mas lower? Hindi na. Doon lang sa higher. Amen? God's thoughts and ways are higher than our thoughts and ways. Knowing this truth, kanino pa tayo lalapit? Kundi sa Diyos lamang. Ang Diyos natin, nagkakamali ba? Hindi. Paano yun? Naalala ko to, no? Sabi ni Pastor Raymond Muy. Anong kulay ang pader? Gray. Pag sinabi ng Lord na yan ay pula, nagkakamali ba ang Diyos? Alam niyo po ang mangyayari? It will turn to red. Ganon na hindi nagkakamali ang Diyos. Pag sinabi niyang yan ay red, kahit white yan, at nakita mong puti, puti yan eh. Makakorok ka lang at sinabi ng Lord na red yan. Pagiging red yan. Kasi hindi nagkakamali ang Diyos. He knows everything. Pag sinabing He knows everything, yung instruction, yung ways na dapat mong gawin for you to succeed or to have victory, alam ng Diyos. Amen ba? So kanino tayo hihingi ng advice or instruction? Sa Diyos. God's wisdom. In James chapter 1 verse 5, sabi dito, if any of you lack wisdom, you should ask God for it. Kanino daw tayo lalapit for wisdom? Sa Diyos. Ulit na naman, sa Diyos. Walang ibang sagot kundi sa Diyos. At hindi siya mapag-imbot na Diyos. Pag tayo ay humingi ng katalinuhan or ng wisdom sa Lord, sabi dito, who generously give. Ang tao, mapag-imbot pag nagbigay kasi iniisip natin, may matitira pa ba sa akin? Pero pag sa Diyos tayo humingi, hihingi pa lang tayo ng isang platong spaghetti, isang bandihado na isa-serve na sa Amen? Ganun ka generous. Ano lang siya, very simple illustration, but in simple illustration natin maunawaan kung gaano ka-generous ang Lord. Hindi natin maunawaan, masukat. Unlike sa tao, very reserved pag nagbigay. Ang Diyos, sabi dito, ask God for wisdom kung sino man ang nagkukulang ng wisdom, and He will give it to us
generously. Amen po? Wisdom of God directs our path. Amen po? Example. Basahin ko nga po muna. Sabi ko dito, nakakalungkot sa iba, they seek people's help, and pag wala nang mahanap na tulong sa tao, pagsubok, saka pa lang sila lalapit sa Diyos. Wala dito nun. Tama po? Tama ba? Wala dito nun. Ang ginagawang last resort ang paghingi ng tulong sa Diyos. Tayo, inuuna natin ang paghingi ng tulong sa Diyos. Let's not make God as our last resort. Make Him our first source of help. So, let's go back. First point is seek the Lord. Second point, seek God's wisdom. And dito po tayo magtatapos. The point. In verse 18, 19, actually hanggang 22, 23. Basahin na natin. 18. Sabi dito, lumuhod si Jehoshaphat at ang lahat ng taga-Huda at taga-Jerusalem sa pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos, tumayo ang ibang mga Levita mula sa mga pamilya ni Kohat at Korah at nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa napakalakas na tinig. Verse 20. Kinabukasan, na maagang-maaga pa pumunta sina Jehoshaphat sa disyerto ng Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehoshaphat at nagsabi, "Pakinggan niyo ako, kayong taga-Juda at taga-Jerusalem. Maniwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta at magtatagumpay kayo." In verse 21, pagkatapos niya makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga awit para mauna sa kanila at umawit sa Panginoon upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inawit. Pasalamatan ng Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Sabi doon, give thanks to the Lord, for He is faithful, for His faithful love endures forever. In verse 22, at nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Ammonita, at mga taga-bundok ng Seir. In verse 23, nilusog ng mga Ammonita ang Moabita ang mga sundalo ng mga taga-bundok Seir at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ang nagpatayan. Amen. Sabi ko po dito, ano yung ginawa nila? Ano yung ginawa nila? Sila ay umawit. Hindi nang makamundong awitin. Pwede kasi sabihin, umawit. Umawit ng pagsamba at papuri kanino? Sa Diyos. Kaya po napaka-importante na lifestyle natin ang pagpupuri sa Diyos. Hindi, ang worship naman is not limited to the songs na inaawit or even sa mga cellphones natin, di ba? We download songs na worship. It's not limited on that. Your life can be a worship to the Lord. But here, makikita natin, sila ay umawit, sumamba, nagpuri at nagpasalamat sa Diyos. They praise, they worship, and they give thanks to God. At ito po, sabi dito, when Jehoshaphat are ready to face the enemy, nung ready na sila, Jehoshaphat at ang kanyang grupo to go to the battle. Ano ang inuna niya sa linya? Mga
Mang-aawit. Dito ko naisip, kaya siguro sa Sunday service, unang-una talaga ang pagpupuri. Amen? Ano lang, observation lang. And ano nangyari? Nung sila ay nagpuri at sumamba sa Diyos, nagsimula silang umawit ng mga papuri, God set an ambush. Ano lang ginawa nila? Sila ba ay ganun ba ang ginawa nila pakikipaglaban? Nagpuri sila, umawit sila, nagpasalamat sila sa Diyos. Yun ang ginawa nila. And ano ang ginawa naman ng Diyos in return? In response to their praises? Yung Diyos, pinaglaban-laban niya mismo yung mga lalaban dapat kay King Jehoshaphat. Feeling ni King Jehoshaphat that time na maybe, I'm so surrounded. Surrounded na ng mga kalaban. But the truth is, God is surrounding him. Tayo dito sa buhay natin, we may feel sometimes na, bakit, Lord, sumasamba naman ako sa iyo Lord, bakit nagsisimba naman ako every Sunday, dumadalo naman ako sa life group. Mabuti naman akong tao, ba't ako nakakaranas ng ganito? Diba? We feel sometimes na parang surrounded tayo ng problema. But ito ang katotohanan, no? We are surrounded and protected by the Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Kagaya nung inawit natin kanina, through the leading of Mark, nothing is impossible with God. Sino ba naman ang makakapag-isip na nagpuri ka lang sa Diyos? Yung mga kalaban mo, sila na mismo ang naglaban-laban. Sino lang makakagawa nun? Ang Diyos! Amen? Like the song, nothing is impossible with God, at sila na mismo naglaban-laban. Kagaya ng mga dati ko ng expression, alam to ng mga youth, amazing. Isn't it amazing? Diba? Amazing! Na nagpuri lang sila. Nagpasalamat at sumamba sa Diyos. And it causes the enemy na sila mismo magkalaban-laban. And hindi lang basta nagkalaban-laban, nagkaaway-away sila, but God delivered them. Niligtas ng Diyos yung hukbo ni Haring Jehoshaphat. God delivered them from their enemies. Hindi dahil sa kakayahan nila, kundi dahil sa Diyos. Sabihin mo nga, hindi dahil sa kakayahan ko, kundi sa kayang gawin ng Diyos. Amen. He felt surrounded by the enemy, but the truth is, God is surrounding them. Madali bang magpuri kapag tayo ay nakakaranas ng problema? Kapag tayo may kagipitan financial, yan ang normal na problem ng bawat isa, no? Kapag tayo nakakaranas ng minsan physical health problems, madali ba magpuri? So sabihin natin, hindi man ikaw personal ang may sakit, family member mo, madali ba magpuri? Sagot nga mo kayo, madali ba? Kasing hirap din po ng pagsagot na hindi, Hindi madaling magpuri pag hindi okay ang sitwasyon. Pero dito, makikita natin sa kwento ni Haring Jehoshaphat. At tingin nyo, maiisip pa niya na magpuri, Lord, ayan na, ang dami-daming mga sundalo na lalaban sa amin. Pero ginawa nilang magpuri sa Diyos. Amen? Kaya tayo, kahit gaano man kahirap magpuri, dahil sa kabila ng hirap na nararanasan mo or struggle, crisis na nararanasan mo ngayon, be encouraged with this story na they praised God and God delivered them from their enemies. Nothing is impossible with God. Amen? Sabi dito, mahirap. It can also be the last thing na papasok sa isip natin. Diba? Gawin ko muna, humanap muna ako ng solusyon sa problema ko bago ako magpuri sa Lord. Minsan, yan ang naiisip But here, makikita natin
ginawa ni King Jehoshaphat, they worship the Lord and give thanks to Him. Amen po? They did not rely on their wisdom, but they relied on God's wisdom. They did not rely on the size of His army. Hindi siya nag-rely, sige, marami naman akong sandalo na pwedeng lumaban din dyan sa tatlo na yan. Hindi siya nag-rely doon. But he relied on God. They sought the Lord, they asked God's wisdom, and they worshiped Him, praised Him, give thanks to Him. And what is the result? Sila po ba ay natalo? Sila ay nanalo at nagtagumpay. Malapit na po tayo matapos. The battle belongs to the Lord. Oo, mahirap yung kalagayan ni Jehoshaphat that time. Tama po ba? Imagine, 3-1. Is it a fair match? Fair ba? Hindi. Unfair. Sabihin mo nga, unfair. Sa mata ng tao. But ito yung katotohanan na alam natin eh. 1 plus God is majority or minority? Majority. 1, kahit nag-iisa ka, basta kakampi mo ang Diyos, mananalo ka. Amen po? Sabi ko dito, problema mo, patong-patong, sunod-sunod, ano man yung hinaharap natin na struggles or crisis in life. Sabi din sa awitin kanina, I'm not gonna live by what I see. Kasi kung tayo nabubuhay sa kung ano nakikita natin, takot ang gugupo sa atin. And I'm not gonna live by what I feel. Lord, natatakot ako. Pero hindi ako magpapagupo sa takot na ito. When we come to God, seek for His help, His guidance, with praise and thanksgiving, rest assured that just like what God did sa people ni Haring Jehoshaphat, God delivered them sa kanilang mga kalaban. For they know that the battle belongs to God. They did not depend on their power. They did not depend on themselves. Ganun din ang gawin natin. Huwag tayo magdepende kung ano meron tayo. Kasi lahat sa mundo ito maglalaho. Ano lang ang hindi maglalaho? Ano lang ang hindi matatapos? Yung salita ng Diyos, yung mga pangako niya, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, hindi mawawala. Sabi nga doon, give thanks to the Lord for His love endures forever. Amen? And sa mga crisis, struggles, and hardship na nararanasan natin because of this story ni King Jehoshaphat, mas lalong mai-strengthen yung faith natin. Amen? Hindi magdidepend sa kung ano meron tayo. And hindi lang tayo basta magkakaroon ng pananampalataya, but with confidence. Sabihin mo nga, confidence that God is able to deliver us. God is able to deliver you. Ano yung nararanasan mo ngayon? God is able. Just like what God did kay Haring Jehoshaphat. Our God is the same yesterday, today, and forever. He's able to do it sa buhay ni King Jehoshaphat. He will be able to do this ngayon sa buhay mo at sa mga susunod pa. Kanino ka aasa? Sa lakas mo? May limitasyon ka, kapatid. Sa kung ano meron ka, mauubos yan. Pinapakita sa atin dito sa istorya, nasa Diyos tayo umasa. Sa Diyos tayo lumapit unang-una. Huwag sa tao. Sa Diyos na walang limitasyon. Sa Diyos na malakas. Amen po? God is able to give us victory. Amen? Kung nakaya niyang bigyan ng katagumpayan si Haring Jehoshaphat at kanyang grupo, kaya rin niyang gawin yan sa buhay mo ngayon. God is able to cause
the good treasures of the enemy to be a blessing to His people. Makikita natin yan sa verse 25. Sabi dito, kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at ang mga tauhan niya at sinamsam ang kanilang mga ari-arian. Marami ang kanilang nasamsam na gamit, mga damit at iba pang mahahalagang bagay na halos hindi na nila madala. At inabot sila ng 3 araw. So yung mga treasures na dala-dala ng 3 grupo na yun, alam niyo po, naging pagpapala pa sa grupo ni Haring Jehoshaphat. God can cause the treasure ng ating mga kalaban to be a blessing to us. Ganon ka hindi limitado ang Diyos. Kaya niyang gawin na pagpalain ka ng kaaway mo. Amen? Amen. And sabi ko pa dito, after God gave them victory, they did not forget about what God did to them and praised God together. Ito, minsan kalimitan na nakakalungkot na nagagawa ng iba. Matapos silang pagtagumpayin ng Diyos, hindi na sila bumabalik sa Diyos para magpasalamat. But here, God is reminding us na kapag tayo naman po ay binigyan ng katagumpayan ng Diyos, huwag ka naman makalimot. Amen? Huwag kang makalimot magpasalamat sa Diyos dahil sino ba nagbibigay ng katagumpayan sa'yo? Ang Diyos. Makakaranas ba tayo ng katagumpayan kung hindi dahil sa Diyos? Hindi. Amen? Sabi dito, they went back to Jerusalem and they immediately gathered together to worship the Lord with instruments. When God gives you victory in your battle, don't forget to thank Him and praise Him. Praise Him before the battle. Praise Him during the battle. And praise Him after the victory sa battle. Amen? And lastly, ito na pa talaga last time. Verse 30. Sabi ko dito, kaya may kapayapaan ang kaharian ni Jehoshaphat dahil binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapayapaan sa kanyang paligid. Kapayapaan. Sabi mo nga sa katabi mo, peace. Peace all around. Kapayapaan. Ang sinasabi ko dati, kapayapa ang daig pa ng payapa ang mayaman. Kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hindi yung kapayapaan dahil meron kang bank account. Diba? Ano nangyari ng pandemic? Kapayapaan sa isip nila dahil tumatanggap ako ng sweldo, kinsenas katapusan, nagkaroon ng pandemic, nawala ng trabaho. Kaya hindi mo masasabi na ang security mo and even your peace can come sa trabaho mo, sa pera mo. The true peace only comes from God. Amen? Sabi dito, sabi ko, peace because He knows that whatever or whoever will rise against them, as long as God is with them, victory is sure. Tayo, alam natin sa umagang ito that we belong to God. Amen? And, napaka-importante na alam natin kung kanino ba tayo. Ito, makikita natin simula pa lang sinabi na ang mga tao sa Judah ay tao ng Diyos, people of God. So they know who they belong to. Ikaw ba, kapatid, sa umagang ito, you know, wala mag-English, kanino ka? Alam mo ba kung kanino ka? Alam mo ba kung kanino ka? Kanino ka? Sa Diyos. At sinabi ko po dito, lastly, know your identity, know the truth of who you are in the Lord. Just like the Judah, they are God's people. Sabi mo nga, I am His.
Not because we belong here. He is sovereign. He is sovereign. H-I-S, no? Is H-I-S. But we belong to Him. Kaya sa Kanya, tayo. Amen? Hindi sa kalaban. Pag alam natin na sa Diyos tayo, talunan ba tayo? Hindi. Sabi mo, hindi. My God is the God of victory. So I am victorious. Amen? Let us be reminded that whenever we face battle in our lives, the battle belongs to God. Amen? As we end, we can rise up and sing this song. Title niya is Battle Belongs. Amen. So let's sing this song. Hallelujah. If you know, you can sing along, but if not, just namnamin mo yung lyrics ng awitin na ito. Hallelujah. When all I see is the battle, you see my victory. Hallelujah. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. And there's nothing to fear. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll find on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Truly, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Nothing can be against us anymore. Amen? For Jesus, there's nothing impossible for you. Tunay, walang imposible sa ating Panginoon. When all I see are the ashes, you see the beauty. Hallelujah. We thank you, Lord. For Jesus' cross, God, you see the empty tomb. Let's sing again. So when I fight, we fight on our knees. So when I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of
to God and declare it this morning. So when I find I'll find on our knees. Yes, oh Lord, with our hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. And I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Lord, thank you for reminding us once again this morning that the battle, Lord God, that we have right now, alam mo at nakikita mo, Panginoon, ang bawat laban na kinakaharap ng iyong mga anak na nandito ngayon and even sa nakakarinig ng tinig na ito. You are the God who sees. You are the God who hears. And you are the God who answers, Panginoon. Whenever we see the battle, Lord God, at nakikita mo agad ay yung katagumpayan mo, Diyos. The victory behind that battle. Because, Lord, thank you for reminding us, sure, ang victory because the battle is yours. All we need to do, Lord God, is to really seek you. Ikaw ang una naming lalapitan. Ikaw ang una naming tutulugan, Panginoon. At Ikaw ang una naming hihingan, Panginoon, ng tulong. And we will seek wisdom that is coming from you. For your wisdom will direct our paths, Lord God. You will direct us into the victory, Panginoon, na nilaan mo sa bawat isa. And Lord, as we seek you, as we seek your wisdom, we will also praise you. We will also worship you and give thanks to you, Panginoon. Makita mo nawa, Panginoon, yung puso ng bawat isa na nandito ngayon, although we are facing trials of various kinds, Lord God. Makita namin, or makita mo yung puso, Panginoon, ng bawat isa, na kaya pa rin na magbigay ng pasasalamat sa iyo. Na kaya pa rin na magpuri sa iyo. Na kaya pa rin na sumamba sa iyo, Panginoon. For Lord, in good and in bad, Lord God, you deserve the praises of your people. You deserve the praises of your people, Lord God. And you remain good, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. And right now, Lord God, thank you for the victory, Lord Jesus, na pinagkalaob mo na sa bawat isa na humaharap ng mga kapagsubukan, trials, crises, struggles in their lives, Lord. You are the God who sees. You are the God who can do great things in their lives. And in you, right now, Lord God, we declare again and again in our lives that nothing is too hard for you and nothing is impossible to you. So right now, Lord God, we thank you for the victory that you have given us already, Panginoon. Tunay, kami ay nagpapasalamat na sa tagumpay na binigay mo sa buhay ng bawat isa. Sa labanan na hinaharap ng bawat isa, tagumpay ay sigurado dahil ikaw ang aming pinagtitiwalaan. Ikaw ang aming hinahawakan. Ikaw ang aming sinasandigan. Diyos na malakas, Diyos na tapat, Diyos na mabuti, at Diyos na dakila. Tunay, Panginoon, walang katulad mo. Kaya ang papuri namin ay patuloy namin iniaalay sa iyo at sa iyo lamang, o aming Panginoong Jesucristo. To you be all the glory and praise, Jesus. And right now, Lord God, I just want to commit everyone na nandito and even nakakarinig ng tinig na ito, not limited of their ages, Lord God, from the youngest up to the oldest, Lord Jesus. We just want to speak life upon life, blessing upon blessing that is coming from you, and victory, Lord Jesus, na tunay na sa iyo lamang nagmumula. To you be all the glory and praise. In the mighty name of Jesus, we pray together with the Holy Spirit. And everybody says, Amen.
Hallelujah.